Isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit may mga nabubuhay na organismo sa ating planeta ay ang napakaraming likidong tubig sa karagatang pandaigdig. Ayon sa mga pag-aaral, lumitaw ang mga nabubuhay na nilalang sa daigdig mga 3.5 bilyong taon na ang nakalipas. Kapag pinag-uusapan ang ibang planeta na posibleng may buhay, inuuna nating tingnan kung may likidong tubig dahil nagpapataas ito ng tsansang matirhan ang planeta. Sa nakalipas na 30 taon, natuklasan ng mga mananaliksik ang mahigit 5,000 na exoplanet. Dapat ding banggitin ang superlupa kung saan mayroong napakalaking likidong karagatan. Tatalakayin pa natin ito ng mas detalyado. Paano nga ba natin natuklasan ang superlupang ito at paano natin nalaman na may napakaraming tubig doon? Siyempre, may isang mahalagang tanong na kinaiinteresa ng mga siyentipiko tungkol sa bagay na ito. Posible kaya ang pag-iral ng mga buhay na organismo doon? Habol! Ang pangalan ng exoplanetang ito ay TOI, 1452b. Matatagpuan ito sa konstelasyon ng Dragon at ang layo nito mula sa daigdig ay humigit kumulang 100 liwanag na taon. Unang natuklasan ang exoplanetang ito ng satellite ng National Aeronautics and Space Administration na tinatawag na Transiting Exoplanet Survey Satellite na ginawa para pag-aralan ang mga transit exoplanet. Sinimula ng satellite ang misyon nito noong 2018. Malawak ang sakop ng kanyang operasyon. Halimbawa, ang sakop ni Kepler ay 400 beses na mas maliit. Si TESS ay gumagamit ng transit method sa kanyang trabaho. Ano nga ba ang transit method? Ito ay itinuturing na pinakamainam na paraan na ginagamit para matuklasan ang mga exoplanet. Sa sandaling dumaan ang planeta malapit sa kanyang pangunahing bituin sa ating pananaw, makikita natin ang biglaang pagbaba ng kurba sa linya ng liwanag kapag tiningnan sa graph. Sa pag-aaral ng liwanag ng pangunahing bituin, natutukoy ng mga siyentipiko kung may umiikot na planeta. Maaaring malaman sa pagsusuri ng kurba ng liwanag ang tinatayang sukat, bigat, at panahon ng pag-ikot ng planeta. Napansin ni TESS ang exoplanetang Tuway 1452b habang umiikot ito sa paligid ng pulang duwende, kaya nabuo ang isang malapit na dobleng pares. Ang kombinasyon ng mga titik na toy ay nangangahulugang isang bagay na kinainteresan ni TESS. Sa pagkakataong ito, ang tinutukoy natin ay ang pangunahing bituin, ang pulang duwende. Ang kombinasyon ng mga numero na 1,452 ay tumutukoy sa target na numero na nakalista sa katalogo. Ang letrang B na nasa dulo ay nagsasabi sa atin na ang exoplanetang ito ang una na natuklasan sa bituing iyon. Ibig sabihin, maaari nating sabihin na ang Tuway 1452b ang unang exoplaneta ng tinukoy na bituin na nalaman natin. Batay sa datos na nakuha mula sa Transiting Exoplanet Survey Satellite, masasabi rin natin na bumababa ang antas ng liwanag doon tuwing ika-11 araw. Batay dito, maaari nating ipalagay na ang Tuway 1452b ay umiikot sa isang bagay na bahagi ng dobleng sistema ng mga duwende. Ang distansya sa pagitan ng dalawang bituin ay humigit kumulang 77 astronomical units, kaya nakikita ni TESS ang dalawang bituin na ito bilang iisang bagay. Mahalaga para sa atin ang mga obserbasyon mula sa Canadian Observatory na Mount Megantic. Ang kamera nitong PESTO ay naghiwalay sa dalawang bituin na tumulong upang malaman na ang pag-ikot ng exoplanet ay nangyayari sa paligid ng mas malaking bituin. Tingnan ninyong mabuti ang larawang ito mula sa research paper. Mapapansin ninyo na ipinapakita ng kamera ng observatory gamit ang mas mataas na resolusyon ang dalawang bituin mismo. Kinumpirma rin ng mga mananaliksik mula Hapon ang konklusyon ng mga taga-Canada makalipas ang ilang panahon. Dahil napatunayan na ang pagkakaroon ng exoplanet maaari nang magpatuloy sa pag-aaral ng mga pisikal na katangian ng bagay na ito. Kung pinag-uusapan natin ang dami ng liwanag na bumabagsak na inilalabas ng bituin, may ilang mga salik na nakakaapekto rito. Ang laki ng gumagalaw na bagay ang may pinakamahalagang papel dito. Sa pag-aaral ng pagbagsak ng liwanag,
napagpasyahan ng mga siyentipiko na ang ating kinakaharap ay isang super Earth na umiikot sa paligid ng Toa 1,452. Ang super Earth na ito ay higit sa 1.5 beses na mas malaki kaysa sa daigdig. Gaya ng nabanggit, tuwing ika-11 araw, may biglang pagbabago sa liwanag. Kaya naman, ang exoplanet ay umiikot sa paligid ng pangunahing bituin nito na TOI 1,452 sa loob ng 11 araw sa daigdig. Tulad ng alam ninyo, 365 araw ang kailangan ng ating planeta para sa isang pag-ikot sa orbit. Pero napakaikli ng oras ng TOI 1,452b para dito. Dahil ang mismong exoplanet ay nasa maliit na distansya mula sa pangunahing bituin nito. Ang temperatura at liwanag ng bituin na ito ay napakababa kung ikukumpara sa ibang pangunahing mga bituin, pati na rin sa ating araw. Ang exoplanet ay nasa katamtamang bahagi ng bituin nito. Ang antas ng temperatura ay sapat para magkaroon ng likidong tubig sa TOI 1,452. B. Ibig sabihin, may posibilidad na may mga buhay na organismo sa exoplanet. Maaaring naging mas interesante pa ang bagay na ito sa kalawakan matapos ang mas detalyadong pag-aaral ng mga katangian nito. Mahalaga ring matukoy ang masa ng exoplanet. Para malaman ang sukat na ito, nagpasya ang mga sayantipiko na gamitin ang paraan ng radial velocities. Kapag ang planeta ay umiikot sa kanyang orbit, nagkakaroon ng gravitasyonal na ugnayan sa pagitan nito at ng bituin. Dahil dito, ang bituin ay hindi nakapirmi. Karaniwan itong umiikot sa maliit na bilog na landas. Ito ay tugon sa gravitasyonal na epekto mula sa planeta. Mahalaga ang katotohanan ito para sa paraan ng radial na bilis. Ang pag-uga ng bituin ay nakakaapekto sa liwanag ng spectrum. Ito ang ating inobserbahan mula sa malayo. Ang spectrum ng papalapit na bituin ay napapalapit sa asul na bahagi. Kung ang bituin naman ay lumalayo, napapalapit ito sa pulang bahagi. Ang pagsusuri ng spectrum ay tumutulong sa atin na malaman kung gaano kalakas ang gravitasyonal na ugnayan sa pagitan ng bituin at planeta. Maaari ring matukoy ang masa ng bagay. Dahil sa mga pag-aaral na ito, nalaman nating ang TOEI 1,452b ay 5 beses mas mabigat kaysa daigdig. Natukoy din ang densidad ng planeta. Kinuwenta ito gamit ang laki at masa. Ang halaga nito ay 5.6 gramo bawat kubikong sentimetro. Ito ay isang di inaasahang tuklas dahil halos kapareho rin ang densidad ng daigdig. 5 gramo bawat kubikong sentimetro. Bakit ito naging isang hindi inaasahang bagay? Sa totoo, ang densidad ay nagpapakita ng dami ng material sa isang partikular na dami. Tulad ng nabanggit, ang TOEI 1,452b ay may masang 5 beses na mas mabigat kaysa sa ating planeta at 2 beses na mas malaki ang sukat. Gayunpaman, magkatulad halos ang densidad ng exoplanet at daigdig na parehong binubuo ng bato at metal. Pero ang TOEI 1,452 base sa mga katangiang ito ay dapat sanay naglalaman ng mas magagaan na materyales. Naghahanap ng paliwanag ang mga siyentipiko sa ganitong sitwasyon. Para dito, gumawa sila ng modelo kung paano ang itsura ng exoplanet sa loob batay sa graph na ito. Mga kurba na nagpapakita ng komposisyon ng iba't ibang exoplanet depende sa kanilang laki at bigat. Ang mga ganitong kurba ay nakuha mula sa pag-aaral ng panloob na estruktura ng mga planetang ito sa iba't ibang pananaliksik. Kung titingnan natin ang kurba ng TOEI 1,452b, makikita natin na ang bagay na ito ay kabilang alinman sa mga planetang tulad ng daigdig na may maliit na patong ng tubig o isa itong planetang tubig na kung saan 25% ng masa nito ay bahagi ng tubig. Sa paghahambing, ang tubig sa daigdig ay wala pang 1% ng kabuuang masa nito. Ayon sa mga siyentipiko, ang TOEI 1,452b ay may komposisyong katulad ng Europa, buwan ni Jupiter. Itinuturing na ang bagay na ito ay puno ng tubig. May mga teorya na umiiral ang mga mundo na puno ng tubig na inilahad ng mga astronomo sa loob ng maraming dekada.
At ngayon, ang TOEI, 1,452b, ang naging unang bagay na maaaring umangkop sa definisyon ng isang mundo ng tubig. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung ano talaga ang bumubuo sa eksoplanetang ito. Sa paglutas ng problemang ito, makakatulong sa atin ang teleskopyong James Webb. Kaya nitong suriin ang pagbabago sa spektrum ng liwanag na nagmumula sa bituin sa sandaling makipag-ugnayan ito sa atmosfera ng planeta. Sa ganitong paraan, malalaman natin ang komposisyon ng atmosfera ng exoplaneta. Bukod pa rito, makakatulong si Webb na malaman natin kung may mga buhay na organismo nga ba sa napakalayong 2.5 OEI 1,452b. Ang ating universo ay puno ng mga hiwaga at misteryo. Maraming nakasanayang batas ay pwedeng hindi gumana sa ilang bahagi nito. Natuklasan ng siyentipikong si Arthur Koch noong 1,950 sa walang katapusang kalawakan ng kalawakan ang isang kakaibang estruktura. Sa loob ng isang kalawakan ay may isa pang kalawakan at sa loob nito, parang isang matroska ay may isa pa. Paano nga ba nabuo ang ganitong uri ng bagay? Mayroon pa bang mga katulad nito? Ang kakaibang kalawakan na ito ay tinatawag na Obelisco bilang parangal kay Arthur Koch na siyang nakadiskubre nito. Noong una, inakala na ito ay natitirang bahagi ng pagsabog ng supernova na nakaapekto rin sa ating kalawakan. Ngunit pagkatapos ay isinagawa ang mga pag-aaral tungkol sa antas ng radyasyon ng bagay na ito. Napag-alaman na ang diametro ng ating kalawakan ay 105,700 liwanag taon habang ang Obelisco ay 600 milyong liwanag taon ang layo mula sa daigdig. Ibig sabihin, hindi kabilang sa ating kalawakan ang estrukturang ito. Ang nabanggit na Arthur Koch ay nagmungkahi ng teorya na dito ay mayroong liwanag na nabaluktot dahil sa gravitational lensing na bumubuo ng singsing sa paligid ng mga bituin. Hindi napatunayan ang teoryang ito. Nalaman na ang Obelisco ay kabilang pala sa mga ring galaxy. Ang mga ganitong uri ng objek sa universo ay napakakaunti, mga 0.1% lang ng kabuuang bilang. Ang sentrong galaxy ay napapalibutan ng isa pang galaxy at sa pagitan nila ay may isa pa, ang kasunod. Nagkakaroon tayo ng parang matryoshka na may 3 galaxy. Ang diametro ng sentrong galaxy na itinuturing ding pinakaubod ng buong bagay ay umaabot sa 17,000 liwanag taon. Ang singsing sa loob ay may diametrong mga 80,000 liwanag taon, habang ang panlabas na diametro ay 127,000 liwanag taon. Paano nangyayari na may galaxy sa loob ng isang galaxy at sa loob nito ay meron pang isa? Wala pang pagkakaisa ang mga mananaliksik tungkol dito. Ayon sa unang bersyon, maaaring dumaan ang isang galaxy sa gitnang bahagi ng mas malaking galaxy na patag ang hugis. Sa panahong ito, ang mga bituin ng mas malaking galaxy ay mahihila papunta sa mga bituin ng mas maliit na galaxy. Ang mas maliit na galaxy ay tuluyang tatawid sa kabila at lalabas mula rito, iniiwan ang mga bituin sa likod nito. Dahil sa puwersa ng grabidad, ang ilan sa mga bituin ay nagsasama-sama, habang ang iba naman ay itinatapon papunta sa mga gilid na naging dahilan ng pagbuo ng kakaibang singsing ng mga bituin. Maaaring magpaliwanag ito kung paano nagmula ang ibang galaxy na hugis singsing. Mas komplikado ang kaso ng bagay na hog. Walang ebidensya ang mga mananaliksik na ito ay nagbanggaan sa ibang galaxy. May isa pang paliwanag. Sinasabi nito na ang bagay na hog ay nabuo dahil sa dalawang magkahiwalay na satellite galaxy. Ang isa ay naging singsing at ang isa naman ay naging ubod. Maaaring ipaliwanag ng teoryang ito kung bakit magkaiba ang kulay ng dalawang bahagi. Dahil kung ganoon, magkaibang pinagmulan ang mga ito. Kung totoo nga ang bersyong ito, mapapansin natin ang mga pahabang kumpol ng gas sa paligid, mga tidal tail. Walang naitalang ganito ang mga siyentipiko. Ngunit kahit ito ay hindi sapat para tuluyang itanggi ang teoryang ito. Maaaring naging isang buo na lamang ang mga buntot kasama ng singsing o kaya na may naglaho na lang sa paglipas ng panahon. Mayroon pang ikatlong paliwanag. Ayon dito, ang galaksya ay dating spiral na may bar at ang maliwanag na mga bituin sa gitna ay dumadaan sa kalagitnaan nito. Mula sa mga ganitong bar nagsisimula ang mga spiral.
May posibilidad na ang bar na umaabot hanggang sa nucleus ay nasira ang estruktura nito. Bilang resulta, dalawang braso ang bumuo ng isang singsing sa paligid ng nucleus. May puting batik sa bersyong ito. Halimbawa, dapat patag ang gitna ng ganitong galaxy pero hindi ganoon ang nucleus ng Hog. Bukas pa rin ang tanong kung bakit magkaiba ng kulay ang nucleus at singsing. Paano natin malalaman ang totoo? Suriin natin ang mga bakas ng molekular na hydrogen. Sa planeta, marami talagang bagay na parang matryoshka. Halimbawa, ang Kepler-7 noon ay halos kapareho ng ating araw sa mga katangian nito. Mga 20 milyong taon na ang nakalipas, nagkaroon ng mga pagbabago sa bituing ito. Lumaki ito sa laki, kaya naging isang pulang higante ang Kepler-7. Natapos na rin ang yugtong ito para sa bituin. At bilang resulta, napag-alaman na may 2 planeta sa loob ng Kepler-7, walang nakitang malalaking pinsala sa kanila, kahit na milyon-milyong taon silang nasa loob ng bituin. Ang natuklasang Kepler-7b at Kepler-7c ay hindi gaanong mas maliit sa daigdig. Ang unang planeta ay may 76% ng masa ng daigdig at ang pangalawa ay 87%. Sa panlabas na katangian, ang Kepler-7b at Kepler-7c ay pinakakatulad sa core ng Jupiter. Sa karagdagang mga pag-aaral, nalaman ng mga siyentipiko na minsan ay bahagi ang 2 bagay na ito ng isang higanting planeta. Nang ang Kepler-7 ay naging isang pulang higante, winasak nito ang gas na balot ng planeta at ang core nito ay nahati sa 2 bahagi na noong una ay inakala nilang mga planeta. Makikita rin ang ganitong sitwasyon sa konstelasyon ng mikroskopyo. Sa pinakamalapit na distansya sa bituin na Henry Draper, 200 at 300 na roon ang isang exoplanet. Noong ang bituing ito ay isang pulang higante, mas malaki ang sukat nito. Kaya naman, ilang beses dapat na nilamon ng bituin ang exoplanet. Kung hindi naman ito nangyari, ibig sabihin, noong panahong iyon ay mas malayo ang distansya sa pagitan ng Henry Draper 200 at 300 at ng exoplanet. Pagkatapos na mawala ng bituin, ang kanyang panlabas na saplot, pinilit ng tidal forces ang exoplanet na lumapit sa Henry Draper. 200 at 300. May isa pang bersyon. Ayon dito, ang bituin na ito ay hindi pa nagiging pulang higante. Kaya ibig sabihin, ang exoplanet ay hahantong sa pagkasipsip at pagkawasak. Mas karaniwan ang mga bituin na gumagana sa loob ng isa pang bituin. Unang sinabi ito ng mga siyentipikong sina Kip Thorne at Anna Jitkov noong 1975. Ang mga pulang higante, kapag nagbanggaan sa mga neutron na bituin, ay malamang nalamunin ang mga ito. Noong 2014 natuklasan ng mga mananaliksik ang bituing HV 2112 na parang matryoshka. Ito ay nasa rehiyon ng maliit na ulap ng Magellan, 200,000 taong liwanag mula sa daigdig. Ang ganitong bituin ay maaaring tawaging Obhektong Thorne-Jitkov. Ngunit pagdating kay HV 2112, hindi ganoon kasimple ang lahat. May mga pag-aaral na tumatanggi sa ganitong estruktura ng obheto. Sa solar system, may mga obhektong matryoshka din. Hindi na kailangang lumayo dahil nasa paligid lang natin sa daigdig. Ang tinutukoy dito ay ang meteorite na LEP-02-342 na bumagsak malapit sa South Pole. Natuklasan sa mga pag-aaral na may maliliit na partikula sa loob nito na may diameter na 0.1 mm. Ang mga inclusion na ito ay binubuo ng molecular oxygen sa hindi karaniwang anyo nito, deuterium, nitrogen at mabigat na hydrogen. Ang ibang mga bagay na tumama na sa daigdig noon ay hindi nagkaroon ng katulad na komposisyon. Ang mga elementong nakita ay kahawig ng komposisyon ng kometa, kaya posibleng ito ay kometang nabubuo pa lang sa loob ng meteorite. Dahil magkaiba ang pinagmulan ng mga bagay na ito, magkakaiba rin ang magiging komposisyon nila. Ang mga meteorite ay yaong mga bagay na bumangga sa daigdig at nanatili rito. Sa karamihan ng mga kaso, ito ay mga bahagi ng mga asteroid. Wala pang pagkakataon na ang mga kometa o bahagi ng mga ito ay bumangga sa daigdig.
Kung babalikan natin ang meteorite na LEP 023-42, maaaring ipalagay na ang isang kometa ay bumangga sa isang asteroid. Maaaring noong panahong iyon, mga 3 milyong taon na ang lumipas mula nang mabuo ang araw. Ang mga bagay tulad ng mga asteroid at kometa ay nasa unang yugto pa lamang ng kanilang pagbuo. Marami sa kanila ang nasisira dahil sa banggaan nila sa isa't isa, at ang ilan naman ay nagiging isang buo. Ito marahil ang paliwanag para sa LEP 023-042, hindi pa lubos na naipapakita ng universo ang lahat ng mga lihim nito, at hindi rin tiyak kung malalaman pa natin ang mga ito. Sa bawat pagkakataon, mas marami at kamanghamanghang bagay ang natutuklasan natin. Isang napakalaking karagatan na walang hangganan. Sa loob nito ay kumukulo ang napakainit na tubig at hindi ito tumitigil kahit isang saglit. Dagdag pa rito, may makapal na pader ng ulap na nakabalandra sa ibabaw ng karagatan, kaya halos wala kang makitang anuman. Ang liwanag mula sa pangunahing bituin ay medyo malabo at halos hindi ito umaabot sa ibabaw dahil sa napakakapal na mga ulap. Halos hindi mo mapapansin ang pagbabago ng araw at gabi dito. Muli dahil sa mga ulap. Dumarating ang umaga kapag ang lubos na kadiliman ay nagiging tila tabing ng mapuputlang ulap. Ang panloob na estruktura ng bagay ay isang patong ng karagatan. Sa ilalim nito ay mayroong core na binubuo ng nagbabagang yelo. Ito ay isang nakakaintrigang paglalarawan na malamang ay eksaktong nagsasalarawan ng nangyayari sa planetang Gliese. 1,214b. Anong mga lihim kaya ang itinatago nito? Matagal nang pinag-uusapan ng mga siyentipiko ang posibilidad na may mga planeta na ang ibabaw ay ganap na binubuo ng yelo. Ang unang theoretical na paliwanag ay lumitaw noong dekada 70 ng ika-20 siglo. Halos kasabay nito, napatunayan na ang proseso ng pagkatunaw ng yelong tubig ay maaaring magsimula dahil sa epekto ng tidal forces at radioactive decay sa loob ng mga planeta. Malaki ang posibilidad na nangyayari ito sa mga buwan ng Saturn at Jupiter. Doon, maaaring nabuo ang isang walang katapusang karagatan. Ngunit dahil ang mga bagay na ito ay nasa malayong distansya, natatakpan ng yelo ang kanilang ibabaw. Ang planetang karagatan ay hindi kapareho ng mga buwan ng Saturn at Jupiter pagdating sa mga katangian nito. Itinuturing na ang karagatan sa mga ganitong planeta ay ang pinakaitaas na bahagi at ang lalim nito ay kadalasang higit sa 100 kilometro. Noong 2004 tinantiya ng Pranses na siyentipikong si Christopher Soten at mga kasamahan ang mga proseso ng ebolusyon sa ganitong mga planeta. Nakabuo sila ng teorya na nagsasabing kung ang masa ng planeta ay 10 beses na mas malaki kaysa sa masa ng daigdig, ito ay nababalutan ng ulap ng gas at alikabok na siya namang nagdudulot ng mas malakas na pag-akit ng mga elementong gaya ng hydrogen at helium papunta sa planeta. Unti-unting nagiging isang gas giant ang planeta. Kung ang sobrang bigat ay 6 to 10 beses ng masa ng daigdig, magkakaroon ito ng halos pantay na yelo at batong materyales sa komposisyon. Halimbawa, sa daigdig, napakaliit ng dami ng tubig kumpara sa mga bato. 0.025% lang ito. Kung ang pangunahing bituin ng planeta ay masyadong malayo mula sa orbit nito, ang ibabaw ng planetang iyon ay matatakpan ng makapal na yelo. Sa mismong core, maaaring magsimula ang radioactive decay na magpapalit ng bahagi ng yelo sa likido. Bilang resulta, magkakaroon ng panloob na karagatan. Gayunpaman, hindi natin ito makikita sa labas, kundi isang planetang balot ng yelo lang ang ating makikita. Kung sakaling ang distansya mula sa pangunahing bituin ay medyo maliit at ang planeta ay nasa habitable zone, ang buong ibabaw nito ay magiging isang karagatan ng natunaw na yelo. Tinatayang lagpas 100 kilometro ang lalim ng ganitong karagatan at may presyong 20,000 atmosfera. Maaaring magbago ang bilang na ito depende, halimbawa, sa temperatura. Dahil sa mga ganitong salik, nabubuo ang mga kakaibang anyo ng yelo. Nanatili silang matigas kahit tumaas ang temperatura. Mas mabigat ang masa ng mga ganitong anyo ng yelo kaysa sa tubig na likido. Isa ito sa mga pagkakaiba kumpara sa karaniwang yelo. Halimbawa, ang ganitong yelo ay bumubuo ng patong sa ilalim ng karagatan
sa paligid ng mas mabigat na ubod. Matagal na haka-haka lang ito noon. Pero 42 light years mula sa daigdig, napansin ang bituing Gliese 1,214 na may mahinang liwanag. Dahil dito, nasubukan ng mga siyentipiko ang kanilang mga palagay sa aktwal na sitwasyon. Ang bituin ay isang pulang duwende. Kung ikukumpara ito sa araw, ang diameter ng araw ay 5 beses na mas malaki. Ang masa ng araw ay 84.3% na mas malaki kaysa kay Gliese 1,214. Bukod pa rito, ang liwanag ng araw ay 300 beses na mas maliwanag. Ang temperatura ni Gliese 1,214 ay mga 2,700 degrees Celsius. Matapos malaman ang mga datos na ito, maaari nating sabihin na isa itong karaniwang pulang duwende. Pero hindi ganoon kasimple ang lahat. Noong 2000 natuklasan na may isang planeta malapit sa Gliese, 1,214 na tinatawag na Gliese 1,214b. Ang masa ng planetang ito ay 6.5 beses na mas mabigat kaysa sa mundo, kahit na ang diametro nito ay 2.5 beses na mas malaki kaysa sa mundo. Ang karaniwang densidad ng Gliese 1,214b ay 1,870 kilo bawat kubiko metro. Ang ganitong halaga ay nagpapahiwatig na hindi maaaring mangibabaw ang mga batong-bato at metal sa komposisyon ng planeta. Kasabay nito, 75% ng planeta ay tubig at yelo ng tubig at 25% ay mas mabigat na bato. Ibig sabihin, ang Gliese 1,214b ay maaaring ituring na isang planetang karagatan. Ang distansya mula sa planeta papunta sa pangunahing bituin nito ay 0.014 astronomical unit o 2 milyong kilometro. Ito ay itinuturing na maliit na distansya. Ang antas ng pagkasiksik ng eccentricity ng orbit ay 0.27. Maaari itong ituring na mataas. Ang planeta ay mas malapit ng kalahati sa inang bituin, sa perihelyo kaysa sa aphelyo. Ang orbital na pag-ikot ng Gliese 1,214b ay tumatagal ng humigit kumulang 35 oras sa Earth. Kahit na ang Gliese 1,214 ay hindi ganoon kaliwanag na bituin, lalo na kung ikukumpara sa araw, dahil ang Gliese 1,214b ay matatagpuan malapit sa inang bituin. Ang planeta ay may medyo mainit na kondisyon ng klima. Ang tinatayang temperatura sa planeta ay umaabot ng hanggang 120 degrees Celsius. Kung mas mababa pa ang kakayahan nitong magpakita ng refleksyon, maaaring umabot pa ito ng hanggang 280 degrees Celsius. Maaaring pag-aralan ng mga siyentipiko ang atmosfera gamit ang mga pamamaraan ng spektroskopya, dahil ang orbit ng planeta ay dumadaan sa harap ng disk ng bituin. Sa ngayon, may ilang hindi pagkakaunawaan na nakita sa mga pag-aaral. Kung planetang karagatan ang Gliese 1,214b, dapat nangingibabaw ang singaw ng tubig at kakaunti lang ang ibang gas sa atmosfera nito. Gayunpaman, sa isinagawang mga spectroscopic na pag-aaral, hindi natagpuan ang mga elementong ito: tubig, carbon dioxide, hydrogen, helium, ammonia, at iba pa. Maaaring may patong sa atmosfera na pumipigil sa mga siyentipiko matukoy ang nilalaman nito. Gliese 1,214b. Ang mga prosesong nagaganap sa Gliese 1,214b ay maaaring ihambing sa isang napakalaking makinang pinapagana ng singaw. Sa mas mababang bahagi ng atmosfera, malamang 15 beses na mas mataas ang presyon ng hangin kaysa sa ating planeta. Ang atmosfera at karagatan ng Gliese 1,214b ay nasa estado ng thermodynamic equilibrium. Dahil dito, ang hangganan sa pagitan nila ay tila malabo. Ang antas ng densidad sa mga itaas na bahagi ng karagatan ay halos kapareho ng densidad ng mainit at kumukulong tubig. Sa mas malalim na karagatan, tumataas ang presyon. Maaaring maging sobrang taas ng mga halaga na sa isang punto, hindi na kayang manatili ng tubig sa likidong anyo kahit na mataas ang temperatura.
Ganito nabubuo ang pinakailalim na patong ng yelo sa karagatan na may kapal na humigit kumulang 5,000 kilometro. Dito rin matatagpuan ang pinakamalaking bahagi ng tubig ng Gliese, 1,214 B. Sa ilalim ng patong ng yelo ay naroon ang core na binubuo ng mga metal at mabatong bato. Kumusta ang lagay ng mga nilalang doon? Ano ang posibilidad na may buhay doon? Mababa ang posibilidad ng ganitong pag-unlad. Sa komposisyon ng tubig sa mga karagatan ng mga ganitong planeta, wala ang tamang dami ng mga mikroelemento para ang mga posibleng buhay na organismo ay makapamuhay ng normal. Kahit paminsan-minsan ay may tumatamang mga meteorite sa ibabaw ng mga ganitong bagay, hindi pa rin sapat ang pagkakaiba-iba ng mga elemento. Ang mga planetang karagatan ay mga kawili-wiling bagay na patuloy pang pag-aaralan.